Alright, so another day, another learnings. Yan, nandiyan si Jenny Ricky. Rick, Hey, sir. kamusta? Up, nahulog. Kamusta? Oh, So, good. for reference video, anong araw ngayon? Ano pa rin? Saturday, April 5, 2025. Mga ilang months tayo hindi nag-vlog? Ngayon, kailan ba yun? January yata last natin, ano? Na siguro. Oh, January. Review base tayo noon. Wala na, sige pa. Sa ibang may pinag-aandatan ibang project. That is a hotel project. Dito rin, somewhere din dito sa resort natin. Ano, yung mga tubo natin, pakita natin sa kanila. Wala na yung mga tubo natin, oh. Oh, ina-arrange na lang yun, sinasegregate na lang yan, tapos ipa-pull out na lang dyan ko namin yan. Oh, wala na. Oh, tapos na. Oh, so yun lang mga January yun. So 2 months din tayo naka-vlog. Tapos chinek natin yung yung FB page natin. More on ang dami nagtatanong regarding sa cutting list. Pinaka-top na comments is yung sa cutting list. So eto, gawa tayo ng cutting list. Oh, cutting list nyo. So more on sa mga estudyante, yung mga kasi hindi tinuturo sa eskwelahan eh. May mga ibang eskwelahan nagtuturo ng cutting list pero hindi practical. O hindi siya practical way. O parang theoretical siya pero yun nga, hindi siya practical sa site, no? So yun ang natin. Pagtapos ito i-cut natin to, Rick. Tapos tapos i-insert natin yung ginawa ko. Actually, na-record ko na yun. Pagkatapos ito, i-splice ko na lang, edit ko. No? Pero nabalita mo yung sa Myanmar, Grabe, no? Nakakatakot, So, wag sana mangyari dito, no? Wag sana mangyari. Sige, tapos sa ibang vlog natin, i-check natin kung baka baka ma-discuss din natin yung nangyari sa Myanmar, no? I-discuss natin yun. Yung sa mga application pa rin. Practical. Okay? Sige, Yan muna. So, i-continue natin sa vlog natin, ha? Sige. Thank you. Sige, bye-bye. Okay, for today's video, i-discuss natin yung example number 2 natin ng cutting list. Nasa poste na tayo ngayon, Pali, continuation to sa previous vlog ko. So ito, di-discuss ko ngayon yung cutting list. Again, kagaya na sinabi ko dati, wala naman talagang pinaka-standard ng rebar cutting list, no? Depende na yan sa requirement. Depende na yan sa paggagamitan mo. Diba? Yung kung gaano kapino o gaano kadetalye yung cutting list mo, depende yan sa needs mo o depende sa paggagamitan mo. Alright? So ito, pinaka-basic lang to. Check natin. So, ikaw na, number 1 is titingnan mo yung blueprint o kaya yung plano. Tapos, i-convert mo yon into a template. Kagaya itong ginawa kong template. Sabihin, babasahin mo pa yung plano. Titingnan mo pa yung floor level. Ilang palapag yan. Sa atin, ginawa natin ng footing, ground, second, third, fourth, tapos roof deck. Yan, ito-drawing mo yan. Tapos, i-determine mo kung yung floor height, yung pinaka-height niya, each level. Yan, ilalagay mo yung ngayon yan. Pagtingin mo sa plano, i-convert mo dito ngayon yan, lalagay mo. Tapos, lalagyan mo niyang splicing zone. Yung mga broken line na yan, o mga mid height yan, or middle third, or middle height ng floor level. Tapos, lalagyan mo ngayon ng pinaka-identification. Ito yung pinaka-identification mo, C1. Stands for column 1. Tapos yung dimension niya, 80 by 80 meter. Tapos kung ilang units, meaning kung ilang piraso. Usually nilalagyan namin yan, kung ilang piraso. Para paglagay mo ng table, i-multiply mo ng 4 yan. Okay, tapos sa kabilang side, i-check mo rin yung detalye ng poste. Kung ilang, dito naman yun, natawag na rebar loading. Rebar loading. Ganito. Footing hanggang second floor, lalagay mo ng ng marking ang footing hanggang second floor, 10 tag-benching kong bakal. 10 pieces na 25 mm diameter.
Tapos, eto, pinaka-basic to scenario number 1, na lahat sila pareha ng rebar loading. Hindi magre-reduce. O, diba? O, yan. Second to fourth floor, 10. Fourth to roof deck, 10. So, pinaka-basic yan. Pinaka-madali to dahil wala ka nang babaguhin. Hindi siya nag-reduce. Tapos nilagyan ko ng pinaka-ano lang to, reminder na 50% splicing to. Okay? 50% splicing. Sige, let's begin, no? So, yun na. First is, yan. Ikakabit mo tong vertical bar number 1. Vertical bar number 1, 5 piraso na 4.6 ang height niya. So, anong sabihin yan? So, bali ito, yung skwala niya, rule of thumb, yung skwala niya is always yung sa 90, yung nakaskwala is 12D. 12 times bar diameter. Etong bar diameter natin gamit is 25. So, 12 times 25, ilan? 300 or 30 cm. So, yan nakaskwala na yan, 30 cm yan. O, 0.3 meter. Tapos yung vertical naman, madali na lang yan. Addition na lang yan. Arithmetic na lang yan. O, sige. Iano natin, ha. O, ito. Footing to ground, 2 meters, di ba? 2 meters. Yan. Footing to ground, 2 meters. E di ilan na? 2.3 na, di ba? O, tapos, yung floor height is 3.6. Kalahati ng 3.6. So, kalahati. 1.8 ba? Tama, di ba? 1.8. Tapos, yung lap splice, ang lap splice, pag hindi given sa plano or kung wala kayong plano sinusunod, gagamit tayo ng not less than 40D. 40 times bar diameter. So, 40 times 25, 1,000 or 100 or 1 meter. So, kalahati ng 1 meter, 50. So, pauslayin natin yan ng 50. Ngayon, may magtatanong, bakit hindi 50D o 60D? Yung pagkakasabi sa ACI 318, ang ano doon is, sa NCP 2015, wala kang makikita na word o hindi mo makikita na literal na 40D. Ang nakalagay doon is yung formula, empirical formula ng lap splice LD, development length lap splice, no? Wherein pagka itinranspose mo yon o i-convert mo yon o sinimplify mo, lalabas din siya ng 40D, 50D, tsaka 60D. Tatlo lang ang nasa code Tatlo lang ang inaalaw doon 40D, 50D, tsaka 60D. Alright? So, extreme cases, 60D, mahaba na yon. Usually, ginagamit is 40D tsaka 50D. Okay? So, sa atin, para ang 40D din kasi ang kinagisna natin, so yun ang gagamitin natin. Pero, take note, disclaimer lang. I-check nyo sa blueprint o sa construction notes kung ano ang gagamitin. Meron naman nakalagay sa table dun Okay, so to continue, yan, yung isang bakal naman. Okay, vertical number 2, 7.9. Again, i-arithmetic mo lang yan, i-add mo lang yan. So, dapat, alam mo to, 12D. 12 times bar diameter, so 300. Pero kung given naman sa blueprint, yung blueprint ang gamitin mo, huwag mong gamitin yung 12D, okay? Tingnan mo sa blueprint sa construction notes. O, tas i-add mo lang yan, add mo lang yan, okay? Sa gitna, tapos kalahati ng 40D, which is kalahating metro, di ba? Okay, so dito tayo. Since ito 50% to, ibig sabihin nun, sabihin nun, kalahati lang ng 10 ang i-splice mo sa isang floor level. O, tingnan mo. Di ba ano to, ground floor to, di ba? Ground floor. O, kalahati lang ng 10. Kalahati ng 10 is 5. O, ito lang i-splicean mo dito sa isang floor level. Ito hindi ka mag-i-splice, di ba? O, kasi doon ka sa second floor mag-i-splice yan. Ito ground floor, dito ka sa ground floor mag-i-splice. Ano sabi sa NCP? Ano sabi sa NCP tsaka ACI? Bawal mag-splice ng vertical bar na hihigit sa 50%, hihigit sa kalahati. O yan, hindi naman siya nag-more than, di ba? Exactly 50% lang So, allowed to ng code. Alright? Tapos, sige, i-proceed natin.
Yan, splice ka na, di ba? Kasi kung sa ground floor ka, hindi ka makakabuhos ng poste kung hindi ka mag-i-splice, di ba? Kasi paano mo ma-splice yan kung bubuhusan mo na? So before ka magbuhos, splice ka muna. Yan, di ba? Ano sabi sa code? Sa isang floor level, dapat yung i-splicean mo 50%, wag lalagpas ng 50%. Kaya yun, hindi natin nilagpas ng 50%, tag-lima-lima lang. Okay, ito na. 40D. Yung gamit natin, 40D. Diba? Pero hanapin nyo sa blueprint, kung nakalagay doon, 50 o 60, yun ang sundin nyo, wag yung 40D. Okay, 40D is 40 times 25 is 1,000 or 100 or 1 meter. So, para to mabalance, diba? Para mabalance yan, hatiin mo yung 1 meter. Edi, usli ka dito ng kalating metro, usli ka sa ibabaw ng kalating metro, i-add mo yan 1 meter. Tapos nakabalance yan, nakasentro siya. Yun yung sabihin nun. Kaya mo uuslihan ng kalahati ng 40D. Always, ha? O yan, i-add mo lang yan. I-add mo lang yan, galing sa dulo, i-add mo yan. O arithmetic lang yan. Usli ka ng kalahati ng 40D, which is kalating metro. O i-add mo yan, ang resulta is 7.3. Right? O, nasa second floor ka na. Again, hindi mo to mabubuhusan. Hindi mo to mabubuhusan kung hindi mo i-splicean. Kasi pag nabuhusan mo yan, paano mo masuksok yan? Diba? Nangyari na sa amin dati yan. No? Nangyari na sa amin dati na literal na tinibag namin kasi binuhusan na, hindi na splicean. Diba? May mga ganun na error. No? Okay. 5 pa rin, vertical 4. Again, arithmetic lang yan, i-add mo lang yan, i-add hanggang sa dulo, lalabas na 7 meters, 50%. Yun ang pinakahuli na. Nakaskwala na yan. Kasi ang sabi sa code, magte-terminate ka ng bakal, always nakaskwala yan. Always nakaskwala. Yung skwala niya, 30 pa rin kasi 12D pa rin yan. Ilang piraso? Since 50% to, 10, kalahati na 10, 5. Ayun, ginawa natin 5 pieces. Tapos, yung 5.3, madali lang yan. I-add nyo lang yan. Plus 30 na skwala. Partner niya, yung kabilang bakal. Pak, nakapasok. Vertical 6. Yun na. 5 tag 2.3. Kalahati ng 3, 1.5. Yung usli na 50, 2. Plus skwala na 30, 2.3. Yan na. Tapos na ang scenario number 1 natin na 50% na hindi nagbago, di ba? Yan, pag-practicean nyo yan. Yung mga estudyante, yung mga steelman na gustong maging leadman, di ba? Yan, pag-aralan mo yan. Again, practice. Practice lang. Next slide is scenario number 2. Ito medyo complicated na ng konti, no? Kasi sa footing to second floor, 10, di ba? Second to, pag gusto ng second to, fourth floor, 8 na lang. Tapos ito, 8. Di ba? Walang problema kasi hindi na nagbago. Dito, meron ng transition. Okay? So, ito, ginawa ko itong ganito para ma-practice kayo. Para pagtapos na itong vlog na to, tuloy-tuloy na yung pag-sample nyo. Okay na gumawa ng sample nyo. Alright, so start. Let's start. Paliparin na natin yung bakal. Basically, kinopya ko lang yan sa scenario number 1. Di ba? Yung pinaka-starter bar natin. Pero wait, there's more, ha? Wait, meron ng twist yan. May magtatanong, bakit apat na lang? Yes, kasi ang lalawit dito sa second floor is bubalo na lang, di ba? 50% ng 8, 4. So, preparation na yan, na yun ang tatanggap doon. Kasi Ben, sir, edi kulang na dito kasi 10, kulang ng 2. Yes, tama. Kaya may tinatawag na ganito, mga paningit, no? Paningit yan, sisingit mo yan. Yan. Pero sa actual, hindi ganito. For for educational discussion, ginawa kong ganito para balance at para madaling maintindihan. Pero sa actual, yung mga nanonood dyan na mga trabahante, hindi ganito sa actual. Alright, so, okay, check natin, no? From footing to second floor, dapat 10. Payad natin. Ito, 1 plus 4, 5.
4 plus 5, 5. E di, combine mo yan, 5 plus 5 is 10. No? Pero, yung 10, magte-terminate sa floor level ng second floor. Kaya ganyan ang ginawa natin. Diba? 4. Dito mag-splice. Yung isa dito lang. Pero, excuse me po. Okay. Pero yung iba, ginagawa ng iba, hindi ganito. Merong option. Yung starter niya, imbis dito sa ground, doon sa mid-span, mid-height ng third floor, pwede yon. Pero i-check natin. Pagka masyadong mahaba, natutumba o nahihirapan pag-install. Not unless kung 32 o 36 yan, hindi agad natutumba. Pero kung 25, hindi na advisable kasi natutumba eh. No? Pero okay yun. Ano lang, diskarte lang ni foreman yan, mga rebar foreman kung kaya niya. Depende na lang sa mga installer, mga steelman. Okay. Maraming diskarte sa rebar, kaya practicing nyo ng practicing para kayo makadiscover. Alright? Diba? Itong dalawa, ito pwede itong isa lang, i-combine lang, pero for educational, for illustration purposes, hiniwalay ko. Okay, total nyo yan, no? Isa, 1 plus 4, 5. 4 plus 1, 5. 5 plus 5, 10. Check. Then, tama naman sa location ng splicing zone. Next. Alright. Splice natin tong vertical 5. O, diba? Ano sabi ko? Ang lalawit dito, 4 na lang. O, kaya meron siyang preparasyon, 4 na lang. O. 4, in-splice niya ng 4. Diba? E di, yan ang gayakap sa kanya. Next. Okay. 4 na rin, di ba? 4. 4 na rin. So, walang problema. 50% yan eh. 50% ng 8, di 4. So, wala tayong issue dyan. Etong sukat na yan, i-add nyo lang yan. I-add. Yung previous vlog ko, nagkamali ako, hindi ko na lang binago. Ipakicheck nyo na lang. Kayo na lang mag-add. Yung mga nag-comment na hindi ko na hindi ko na properly add. So, kayo na lang mag-correct sa comment. Okay? So, walang nothing special dito. Basic lang to, i-add nyo lang. Basta, yun lang. Huwag nyo lang kakalimutan yung mga rule ng splicing zone. Yun lang ang iingatan nyo. Tapos yung 50, yung ilang percent yan. Next. Okay, wala na. Tapos na tayo. I-diretso ko na. Yan na. Tapos na. 4. Bakit 4? Kasi 50% ng 8. Okay? Eto. I-add ko na lang, no? Baka ko makalimutan. Kung sa code talaga ang pagbabasehan, anything na rebar na mateterminate should be nakaskwala o may LD. Eto, kung talagang by the book talaga, eto dapat nakaskwala to kasi nag-terminate siya eh. Nag-terminate siya dito eh. Yan, hindi ko na lang nilagyan kasi sa actual, puputulin din yan. Many times, ilang building na, ilang mga high-rise na project namin pinuputol. Kasi, pag nag-cross ng mga beam yan, sumasanggi, wala na, pinuputol din, Kaya, usually, hindi na nilalagyan ng skwala. Okay, kahit ito nga sa roof deck eh. Ito sa roof deck na yan, ang kinakabit namin straight bar na lang. Tapos, dinadagdag na lang yung skwala. Ini-splice na lang namin yung skwala. Pagka hindi na lilitaw, pagka hindi na nagka-conflict sa mga slab o sa beam. Alright? Ganun yung mga diskarte. Okay, tapos na tayo sa scenario 2. Yung scenario 2 is, nag-reduce siya ng dalawa. Last scenario is scenario number 3. In-include ko tong scenario number 3 para pag-practicean nyo. Okay, ito dito 10, 10. Paglawit sa pag-usli sa second floor, 8 na lang. Pag-usli sa fourth floor, 6 na lang. Yan. May mga ganito. Actually, usually ganito ganito naman talagang scenario. Diba, siyempre, habang tumataas, may liit yung pinaka-rebar loading. Tsamba na lang pag hindi nagbago. Okay. So, let's begin.
Again, yung starter bar natin, bibilisan ko na lang. Yan ang starter bar natin, hindi pa rin nagbago. Yung pa rin yung dati. Apat pa rin, di ba? Kinopya ko lang yan. Okay, papaliparin natin yung bibilisan ko na lang kasi copy paste lang yan. Okay. 8. So, ganun pa rin sa scenario number yan. Yan, medyo meron ng twist dito. Yan, i-explain ko na to. Tingnan nyo, bakit 3 na lang? Kasi, preparasyon yan sa pag-usli. Pag-usli mo sa 4th floor pataas, yayakapin, meron ng yayakap dyan meron ng tatanggap dyan preparasyon mo na yan. 3 and 3, 6. Preparasyon mo na yan dito sa 4th roof deck. Okay? Yan. At tingnan mo yung vertical bar mo dito sa ground to second, 4. Ang splice mo na ganito kahaba, 3 lang. E di merong isa na walang kakapitan. Ito na yon. Yan. Ito na yan. Pero for illustration, naligay ko lang dyan kasi wala na, crowded na Pero sa actual, ito ang kakapit. Kulang siya ng isa yun ang mag-i-splice sa isa dito para maging 4. At tingnan nyo. Second to fourth, 8. Dapat masatisfy mo yung 8. 3 plus 1, 4. Yan 50% na. Sa kabila naman. Fly in natin. I-fly in natin. Yan. Di ba? Vertical dito, 4. Tapos pag nagpas dito, 3 na lang. Hindi may isa na walang kakapitan, na walang splice. Ito na yon. Na ganito kahaba. Kasi drawing lang to Kaya dito. Pero sa actual, nandiyon yun. Andito yan. Okay. Sige, i-check natin kung masasatisfied yung yung from second to fourth floor, masasatisfied yung tagwa 8 piraso. 1 plus 3, 4. 3 plus 1, 4. So 4 plus 4, 8. Nasatisfied pa rin yung 50%, Okay? Next, ito na, pinakalas. Wala na, ito yung pinakalas niya. Diretso ko na lang. Yan, para ma-explain ko. See? Di ba? Ano sabi ko? Bakit 3? Ito ang tatanggap. Di ba? 6 yan, di ba? 50% ng 6, di 3. Yun ang tatanggap sa 3. Yan ang tatanggap. Ito hanggang dyan lang siya Mga terminate. Pwedeng eskwalahin yan, pwedeng nakaskwala yan, pwede rin wala. Nasa sa inyo na yan kasi baka putulin nyo rin later on. Pagka nagkaletse-letse yung mga pag-crowded yung sa girder. Anyway, yun na. 3 piraso, 3, 50, di ba? Sabi sa code, huwag lalagpas ng 50% ang may splicean mo sa isang floor level. Di ba? Hindi ko na i-discuss ulit yung mga paano kunin yung height na to. Okay? Yung iba naman, lalo na for the purpose lang na cutting list na purpose niya is para maka-create ng bill of quantities, hindi nila ginaganito ginagawa na nilang commercial length 2.5, diba? 2.25, mga ganon. Ito 7, hindi yan. Ginagawa nilang 7.5. Ito 8, ito 7.9, 9 na yan. Sa actual may ganon sa actual may ganon. Kasi lugi yung subcontractor ng rebar pag putol ng putol, pag ganito. Ayaw nila ng ganito. Kasi sa atin for educational educational discussion, sine-0-0 natin. Ayan 7.3. Kung ako ang sub ko ng bakal, ba't ko kakatingin yan? 7.5 na lang straight bar, di ba? Yung 20 na andyan na yan. Di ba? Yan 8.3 sa actual 9 yan. Di ba na yung 7 wala na yan kasi kung 4 na piraso na buti kung 4 lang kung 10 yan di putol ka ng putol imbis na ikabit mo na lang. Di ba? Etong 5.9 di ba? 6 yan sa actual yung 10 yung 10 cm di na yan. Di ba? Hindi na nila i-mind yan. Kaya usually pag kung GenCon ka, pinapa-approve talaga yung cutting list. Minsan, pinapasubmit namin usually, pinapasubmit namin ng cutting list ang
rebar subcon namin para makita namin kung ano yung gagamitin nila. May mamatch namin. Or, usually din, yung ginawang cutting list ng GenCon, yun ang binibigay namin sa subcon. Para hindi sila kasi maraming variation eh. Maraming combination ng rebar eh. Pag yung ginawa mong cutting list na variation, na combination ng rebar, commercial length, hindi yun ang sinunod ng subcon, patay kang bata ka. Number 1, maaring kayong overshoot sa budget. Number 2, maraming waste. Diba? Maraming waste. Magkataka ka, ba't ang daming waste? Yung pala, hindi sinunod yung cutting list mo. Alright? So, yun lang muna, no? Yun lang muna. And then sa next vlog ko, hindi naman 50%, 33% na naman. 33%. Kasi may class A tsaka class B. Diba? May allowed sa code is dalawa lang. 50% tsaka 33%. Mas safe yun. Mas safe yung 33. Mas makaka-play doon. Okay lang. Iba naman ang arrangement doon. Sa next vlog ko na lang yun. Okay? So, yun lang muna. Sige. Okay, thank you. Bye-bye.